pinuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingan. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nagpapaguhin mo ang Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na dumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang na-disgrasya, na baha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo bang manood ng concert ng bagyo? Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang, dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano, pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami! Pinutol mo kami! Niloko kami! Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mailuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong mabuksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghihirap kami kung ano-ano nangyari. Tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kami mga kabataan, noong mga sa'yo, lalo na ako, nakakala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi ng droga na lumagganap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay natin isigaw, mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kami mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n na-apektuhan nila kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa na-apektuhan sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa iyo. Kahit marami ka bang ipadalang minta, dahil hindi kami malulubi ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo, dahil katulad ang ginawa mo sa isang katulad namin mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil doon sa nakatira kami, ay maraming mga nagdudruga, maraming kami narinig
lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto ganito. Pero dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero ano, ginagawa mo? Wala, hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigil ka, o sige na, nanawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigil ka talaga, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigil ka, dahil nilamon mo kami doon, pero hindi kami magpapalaman sa'yo ng buo, dahil kami mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan, dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay pabangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyado magtaka. Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubay kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uwi ang para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdudroga ka, pinapalaganap mo. Hay, grabe ka talaga. Huwag ka. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Farm. Kasama po namin ang mga anak-anak at sila namin si Majosa at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon. Nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niya i-atid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan, dahil sa droga yan. Yun po ang totoo. Kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi mo siya ginagamit. Hindi mo kami bayad. Nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa akin to. Opo, tama po yun. Kung may marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak-anakan ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si Madjo, kaya si You Don't Know Girl, si Madjo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuhang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto namin ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kitang-kita naman po natin ang panggigipig kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na kusisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, lalo na sa sektor namin, sa entertainment industry, na ang walang ibang laman ang news ng mga top networks na yan, kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte.
talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nakita niyo naman kahit anong pagdudurog na ginagawa, lumalaban tayo ng patas, lalo na ang ating VP. Protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na mag-stay lang kayo sa bahay, pumunta kayo dito, mapayapang rally to. Okay? Lahat dito na nandito, nagmamahal sa Pilipinas. Yung mga nag-i-stay lang sa bahay, nanonood lang, lumabas na kayo. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban at totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo, ano pang iniintay nyo? Ginagago na tayo. Ginagago na ang pera ng bayan. Nagbubulag-bulaga pa rin ba tayo? 7K. Okay, lahat dito walang bayad. Sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran. Meron ba? Walang bayaran dito. Lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas. Dagdag ko lang, alam mo bang nabash kami ni Maharlika? Pero mahal na mahal namin si Maharlika dahil ang news na lumabas is, ano daw tayo? Troll farm. Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na, Madam Maharlika, mahal na mahal ka namin. Hindi totoo kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon kung meron kami troll farm. Naiintindihan namin, nag-message ako personally kay Madam Maharlika, tumingi ako na sorry at yun ay isang misunderstanding lang. Lahat din kami, gusto namin magbigay ng amount sa kanya para mapakinggan niya kami. Dahil ang gusto namin siwala din sa Indian na tumitigil kay Hintay Kumar dahil may alam kami kung gusto namin siwala din para lang makalapit sa kanya. Magsabi kayo, hindi kami troll farm Maharlika. Mahal na mahal ka namin kasama ng sambayan ng Pilipino, mahal na mahal ka namin. Andito kami dahil kay Carlo, dahil ang kapatid niya, nilaig ng tatay na. Kaya kami nandito. Diba? Dahil sa bawal na droga na yan. Kaya kami nandito, wala sa amin nagbayad, wala kami pakialam. Kung wala kami ng trabaho, wala sa amin kumuhang mga bookings o mga events ng mga local government na kampi sa pamahalaan na yan. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, magbago na tayo dito sa pamahalaan. Ibahin na natin ang sistema. Kung dapat bumaba sa pwesto, bumaba. Mahiya kayo sa mga Pilipino. Pera namin yan, hindi nyo pera yan. Tama. Ganun ang ginagawa namin ngayon. Kaya huwag kang magtaka na, Marcos. Magawa. Ayan. Basta, nandito kami para rin supportan si Mago. Ay, para supportan si Sara. Nagkakaano na ako. Vice President Sara Duterte. Inuuna mo bang kabagsakin si Sara Duterte? Hoy! Hindi ka magtatagumpay! Hindi ka magtatagumpay! Kaming mga Pilipino, kahit mahirap kami, kahit mahirap kami, hindi mo maloloko ang mga Pilipino, lalo namulat na kami. Lalo na kami. Dahil nakita namin na kung ano-anong ginagawa mo kay Sara Duterte. Marcos, mag-resign ka na. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging presidente mo. Lalo, hindi mo naman talaga nagawa, kundi kinamgam mo lang ang pera ng kaban ng Pilipinas. Kaya huwag kang magtago. Huwag kang magtago sa mga militar mo. Huwag kang magtago sa mga milyon mong pera sa Malacanang. Dahil kami, kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang humabog ang galit namin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. God bless sa lahat po. Maraming salamat. Thank you. Palakpakan po natin. Service staff, nagulat ako doon. Grabe yung bata ito. Walang nagturo dito. Wala kung saan siya nagpunta dito. At naglabas ng kanyang hinahin sa kanyang mga magulang. Alam mo ba,
lilinawin natin ha, kasi baka sabihin nila, alam mo yung mga, maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa image. Family, thank you so much po sa inyo. Sir Carlo, thank you so much po sa inyo, sir. Bayani ka po. Natuto siya Sir, dahil sa yung linawin natin na sila po yung nagboluntaryo pumunta at hindi ko namin yan kinausap. Kusa ko pumunta ito mga kababayan ko kasi may ipinaglalaban. At maliwanag po ang kanyang mensahe para sa ating maraming Pilipino. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo. Thank you so much. salamat ha. Mabuhay po kayo. Galing na bata. Ayan na po mga kababayan ko. Kabatong. Kung yung isang 13 years old, nagsalita ko dito sa entablado. Ito na. Rita, entablado lang naman ho ito sa Itzas Rhyme. Paano pa ho kayo? Isa po itong hamon sa ating bawat Pilipino. Maliwanag po ang kanyang sentimiento. Sarili po niyang experience sa buhay ngayon. Under Marcos admin, bantabi niyo ho yun. Yung kanyang ate, ginahasa ho ng kanyang amang drug addict. Mga kabisari, acknowledge po natin ngayon ang acknowledge po natin si Secretary Pino Pillo. At siyempre, i-acknowledge po natin din ang Filipino Guerrilla Fighters sa pangunguna ni Kapitan Dago. Andito na ba? Pwede na ba natin pagsalitaan si Kapitan? Sabi na. Sino ang ito? Si Colonel Beltran o si Capitano? Si Beltran mo na. Mga kababayan ko, salubungin po natin ang retired Captain Colonel Beltran. Salubungin po natin mga kababayan ko. Ano nga, narito na po yung mga retired militar. Nakikisa na po sa ating maraming Pilipino na nandito ho ngayon. Kailangan po natin mag-ingay. Singilin po natin si Bongbong Marcos sa 159 million pesos na pinipinting dito. Dito si 159 million pesos na pinipinting na pinipinting dito. Bigyan po natin ang daan muna. Dito po yung natin. Dito po natin. Ano na natin po guys? Si Captain Dago. Bakit kami narito? Bakit tayo narito? Bakit tayo nalaya? Ang problema ng ating bansa, kami, ang Filipino Guerrilla Forces, ay nagsimula in July 2024, kung saan wala kami kasama, kaya nabuo kami ng Filipino Guerrilla Forces para sa sambayanan Pilipino. Kasi ang ating gobyerno, isisapang pagpupolitika. Kami, nakisip kami, paano namin iligtas ang Pilipino sa ating mga mananakot sa ating bansa kung may sakali. Papasok ang Pilipino ahenda sa gera. Yun ang pinaganda namin. Yun ang gobyerno natin. Anong inuulan? Wala pa. Bakit kami narito? Bakit kami narito? Una, inubos ang laban ng bayan. I-research ko niyo
pa. Sa pangalan, ayon sa aking informasyon, sa pangalan ni Bongbong Marcos, ang ating dito. Kapatunayan, di ba? Kapatunayan, di ba? Hindi ba? Wala na! Wala tayong kayamanan. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, nakakaliwa ang narito sa asray. Ngayon, lahat sila bayan. 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 Mula sila bayan. Pingkot hanggang barangay. Kaya sino ngayon ang magtatanggol sa bansa? Taong bayan! Taong bayan! Taong bayan! Taong bayan! Taong bayan! Ang makatanggalian sa tabaw ng ating konstitusyon sa ating konstitusyon at 10 konstitusyon. Okay! Namunta, pero sige, tuloy natin. Walang tuloy na